Pinag-aralan na ng Independent Commission for Infrastructure ang isinumiting supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yan ay para magamit sa irerekomendang kaso laban sa tatlong dati at kasalukuyang senador na dawit umano sa flood control scandal. Nakatutok si Joseph Moro. Hindi muna itutuloy ngayong linggo nakatakdasa ng pagrekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ng dagdag na kasong isasampa kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Ang dahilan, nagsumite ng supplemental affidavit si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. We're studying that. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Hindi ba pinapangalanan ng ICI kung sino-sino itong tatlong dati at kasalukuyan ng mga senador na susunod nilang irerekomenda na pakasuhan sa Ombudsman? Pero ayon sa ICI, gagamitin nila itong affidavit o yung sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo laban sa kanila. Ang affidavit na hawak ng ICI kapareho raw sa isinumite ni Bernardo sa Senado. Doon isinangkot niya sa anomalya sina Senador Chisa Escudero, Senador Jinggoy Estrada, Senador Mark Villar bilang dating DPWH Secretary, mga dating Senador Nancy Binay, Grace Poe at Senador Bong Revilla Jr. As sina dating Caloocan Representative Mary Mitzi Mitch Cahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co, kasama rin sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ikinalugod naman ng ICI ang paghahain ng Ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan laban kay Co at iba pa kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Nakabase ito sa rekomendasyon na inihain ng ICI sa Ombudsman noong Setyembre. It is a hard-earned victory and a triumphant step forward on the road to lasting and rightful justice. It shows that the machinery of law and due process is working as it should. Pinalalagay rin ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin ang mga kinasuhan kahapon ng mga taga-DPWH at SunWest Corporation para ma-monitor kung lalabas sila ng bansa. Bagaman ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pa raw silang natatanggap ng order mula sa Department of Justice hinggil dito. Dagdag ni Reyes, ang paghahain ng kaso isang hakbang tungo sa pagkamit ng hustisya. We are now closer to recovering what was stolen, and there is a public bidding of luxury cars tomorrow. Expect more names to come out and more findings to follow. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.